Welcome home, God's people. Pwede bang palapakan po natin ng Panginoon yung pinakamalakas para sa isang Diyos na buhay. And if this is your first time here in COG Dasma, welcome po at nawa hindi po ito ang ating pong huling pagkikita. Unahan ko na po kayo sa pagbate. Happy anniversary, Church of God, Dasmariñas! Amen! And I hope you will be here for that 1 week long celebration, mga kapatid. Ano po? Sino po excited na sa salita ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Palakpakan po muli natin ang Panginoon Diyos. At mga kapatid, malapit na po ang Disyembre. Opo, at alam ko, tatanggap na naman po kayo ng maraming regalo. Amen po ba doon? Gusto niyo po ba maraming regalo? Praise the Lord, pareho po tayo. No po? At gusto po natin yung mga regalo ay napapakinabangan. Naalala ko po, nung ako po ay ikinasal, ano po, yung mga kaedad ko po dito, way back mga 90s, opo, gusto natin na yung mga napapakinabangan. Siguro makaka-relate kayo, meron ba dito mga kinasal tumanggap ng 100 rice cooker? Di ba? Kasi gusto mo yun. Pareho nga lang, di ba? Napapakinabangan. Baka nung ikaw ikinasal hanggang ngayon, nagagamit mo pa yan, ano po, isa-isa, ano po. Kasi gusto natin ang regalo ay napapakinabangan. Tama po ba yun? Nagagamit pang matagalan. Alam niyo po, sa buhay Kristiyano, may regalo rin po ang Panginoon Diyos na although sasabihin natin, ano po, pag sinabi ko sa inyo, baka wala po kayong reaction, pero ito po ang totoo, ano po, ang regalo ng Panginoon Diyos na pangmatagalan ay ang pananampalataya. Amen po ba doon? Sabi, ay, di ba? Parang ganun, di po ba? Pero, totoo po yun. Faith is a gift from God. At ito po ang ating pag-aaralan natin ngayon. Ang title ng ating mensahe ngayon is The Gift Called Faith. At marami po tayong magandang matutunan dito na kung meron ka nito kapatid, dapat pinapractice mo ito, ini-exercise mo ito. Kasi merong isang manunulat po sa Bible in the New Testament na ipinagmamalaki niya ang kanyang faith. Sino po ito? Si James. Siya po ay nang sinulatan po niya ang isang grupo ng mga tao or maybe ito rin po ay sinusulat para po sa ating henerasyon para sabihin sa kanya, I have this faith at kaya kong ipakita sa inyo sa pamamagitan ng aking gawa, ang aking faith. In fact, he will be writing this in James chapter 2 verse 14 to 26. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. And let me read it for you, a few verses. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Alam niyo po, yung verse 17, halos paulit-ulit po niyang sasabihin sa ating pong pag-aaralan po from verse 14 to 26. At paano daw po yung faith without works is dead? Pag sinabing dead, it's a useless faith. Yun lamang po yun, mga kapatid, ano po. At paano niya ito ibibida sa ating po mga babasahin, meron po tayong mga matututunan dito, mga kapatid. At bago po ako magpatuloy, please bow down your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we come to you in faith. Liban na lang na pangunahan mo kami sa pag-aaralan namin ngayon, Panginoon Diyos, wala po kami maintindihan, but we are willing to learn, Lord God. We are opening up our eyes and our hearts and even our minds so that when we go home, Lord God, ang dala-dala namin, Panginoon, ay ang pagpapala mo. Be with us today, this we pray in Jesus' name. And everyone say, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Gaya po ng sinabi ko, si James po ay meron po siyang kausap, may pinatutungkulan po yung kanyang sulat, of course, at kanya pong ibinibida ang kanyang pananampalataya because some people, sa kanya pong pinatutungkulan, they are saying something about their faith, pero magandang mapag-usapan po natin ito. Paano siya naging gift? Sinabi sa Bible po ito in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Yun daw pong kaligtasan, hindi daw po dahil sa atin, it is a gift of God, yung faith. Nung nampalataya po tayo at tayo po inaligtas, yung faith na yon ay regalo sa atin ng Panginoon Diyos, not of your works, lest anyone should boast. Faith is a gift of God.
At maganda, mas maunawaan po natin ito, makita po natin anong kapakinabangan nito sa ating pong buhay. Sabi niya, faith, paano ko makikita yung faith? Ito po yun mga kapatid, in Hebrews chapter 11, verse 1 to 2, it says here, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. Unahin po natin yung verse 2. Sa pamamagitan daw ng faith, yung mga nauna sa atin, the elders of faith, they obtained a good testimony. Dahil dyan sa faith na yan, nagkaroon daw sila ng magandang patotoo, magandang testimony. So what is this faith? It is the substance. Pag sinabing substance, it's something so pure, it has the foundation. Yun na po yung foundation. Ano po, mahirap i-explain. Pero kung tumingin ka na lang sa building, kapag maganda ang kanyang pundasyon na hindi mo nakikita doon sa building, makikita mo kung gaano siya katibay, ibig sabihin matibay ang pundasyon. Amen po ba doon? And the foundation I'm talking about regarding faith, it is the Word of God. Sabi nga po, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. May ebidensya ang pananampalataya, mga kapatid. Meron daw patotoo, makikita daw po yan, mga kapatid. Kaya yung pananampalataya, kinakailangan makita sa ating mga gawa. Otherwise, it will be called dead or useless. Nasusundan po ba natin? Para po yung ganito, mga kapatid, bumili ka ng SIM card, nilagay mo sa iyong cellphone, pero hindi mo inactivate, useless. Tama po ba yon? Hindi mo inactivate, hindi mo siya magagamit. Ano po? Nag-open ka ng account sa internet, anumang account na yan, naglagay ka pa ng password para walang makabukas, pero hindi mo ginamit yung account. Useless. Tama po ba yon? Hindi mo siya ginamit or whatsoever. Ano po? Naalala ko lang po, ano po sa mga C2S mentors po dito. Meron kang worker ID, may password ka pa, pero wala ka namang mentee. Di ba ba? Shout out po sa mga mentors po dyan. Ano po? Di ba sayang? Useless. Bakit meron ka pa niyan? Para po ito mga kapatid na, sino ba dito nagla-Lazada and Shopee? Meron kang store sa Lazada and Shopee. Ano po? Parang nagbukas ka ng store, nag-open ka ng store mo sa Lazada and Shopee, sa mga kagaya pong mga millennial. Ano po? Pero hindi ka naman nagtitinda. Tama po ba? Sayang mga kapatid. Can you relate with me? Or ganito po mga kapatid, ano po, para yan pong isang napakalaking dagat na napakalalim. Pero kung walang nabubuhay na isda, ano pong tawag sa sea na yan? It is called Dead Sea. Yan po yung nasa Israel. Ano po? Dead Sea. Bakit po? Napakalalim, pero napakaalat, walang mabubuhay na isda. Useless. Ano po lang ang gamit niya? Ano po? Parang tourist spot. Ganyan din po dapat ang faith. Dapat ang faith ay useful. Ito ay buhay. So what is faith? The meaning of faith, to have faith, it means a changed life. There's a transformation to the image of Christ. And to have faith means you are giving impact on others. It's more than just saying that I have faith. Yes, faith has saved you. Pero ngayong Kristiyano ka na, tinanggap mo si Kristo by faith, papaano naman ang buhay mo? Maganda, may bunga ang iyong pananampalataya. At makikita mo yan, your faith is a gift. The gift of faith. Nilagyan ko po yan ng acronym. Ano daw po ang mga naibubunga ng pananampalataya? Ito po ang ating pong pag-aaralan. Let's start with letter G. G stands for, isang bunga ng pananampalataya ay generosity. Pakisabi sa katabi, generosity. Para makitang buhay ang pananampalataya mo, kinakailangan daw makita sa iyo ang generosity. Yung may kawang gawa. Na isang nabubuhay sa pananampalataya, bumubunga sa kanya ang kawang gawa. Ang isang buhay na may pananampalataya, bumubunga sa kanya ang pagiging matulungin, maalalahanin. Let me read to you in James chapter 2 verse 15. Ito yung binasa ko kanina. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them,
Depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Sinasabi niya po dito sa kanyang mga kapwa mananampalataya, sa kanya pong sinusulatan, maging sa mga Hudyo. Paano ba naman yan kung meron kang faith at meron kang isang kapatid, di po ba, may kapatiran, meron kang kakilala, di ba, na alam mong may pangangailangan, mahirap, meron ka namang kayang itulong, pero ang sinabi mo lang sa kanya, God bless you, my friend, nawa makakatagpo ka ng magpagpapala. Pero ikaw na pala ang gagamitin ng Panginoon Diyos. Ano daw kaya yun? Nasusundan po ba natin? At kaya po dito itinuturo po ni James at maging ng kultura ng Israel ang generosity. Sapagkat nung panahon po noon mga kapatid, nauso po sa kanila yung in the Old Testament, yung mga magsasaka, yung mga magsasaka po, aani po sila sa kanilang mga lupang sinasaka, pero nagtitira po sila sa mga gilid-gilid na mga ani na hindi po nila yon ginagalaw. Dahil yung mga bunga sa gilid ng kanilang mga lupain, hinahayaan po nilang kunin, anihin ng mga mahihirap. They are leaving a space doon po sa mga size ng kanila pong mga lupain para daw po sa mga mahihirap, sa mga hindi kayang magtanim, hindi kayang mag-acquire ng lupa. And in the Old Testament, remember the story of Boaz and Ruth? Yan po yun, si Ruth, siya po yung nangunguha noon, At ito daw po ay kultura sa bansang Israel in the Old Testament. Ganun din po si Abraham. If you can see, si Abraham po ay may mga hinukay na mga balon. What is Abraham doing? Siya po ay naguhukay ng balon at nilalagyan pa niya ito ng daanan. Para daw po yung mga dumadaan, mga travelers, kapag sila'y nauhaw at nanghina, kailangan ng kalakasan, pukuha lang po doon sa balon at wala po yung bayad. Ganyan po ang generosity ng mga Hudyo, ng mga Israelita, mga Hebreo. No wonder, maging sa panahon ngayon, ang bansang Israel, bagamat sila'y inaatake ng iba't ibang mga bansa, mayaman pa rin ang Israel. Di po ba? Nasusundan po man natin? Because they have this culture of generosity, at yung generosity na yun, mga kapatid, may tawag po sila dito. It is called tzedakah. Yan po hanggang ngayon, ito po ang kanilang term. It is the Jewish tradition of giving. Maganda rin po makita po natin ito na in their culture, whatever God is providing them, meron pong portion para sa mahihirap. Meron na po silang portion ng tithes, ikapo, para po sa Panginoon, at meron rin silang portion para po sa mahihirap. Ito po ang kanila pong kultura. Itong kanilang tradisyon. And when you look at the dictionary, ano ibig sabihin ng tzedakah? Sabi ko nga, siguro charity. No, it's more than charity. It's justice. Justice. Ibig sabihin, mga kapatid, yung perang ibinibigay ng Panginoon, yung provision, yung blessing, you have to give justice on it kasi nilagay doon ang portion ng Panginoon Diyos na para sa Kanya, yung tithes, may portion din para sa mahihirap. Give justice to it. Paano po yun? Kaya pala sabi ng Panginoong Jesus sa New Testament, tinulungan niyo kasi ako noon, nung ako'y nauuhaw, binigyan niyo ako ng inumin, tinulungan niyo ako, nung ako'y nagugutom, binigyan niyo ako ng pagkain. May nagtanong sa kanya, Lord, kailan ka namin tinulungan? Kung anong ginawa mo sa mga maliliit na taong ito, sa mga mahihirap na ito, ginawa mo na rin sa akin. That is the heart of God. That is the heart of Jesus Christ. Tzedakah, justice. Magandang tingnan po natin. Kaya open po tayo, may opportunity po tayo dito po sa ating pong simbahan. We are giving everyone the opportunity to reach out to the farthest, to the remotest, and to the poorest of the country. Meron po tayong foundation kung saan po kumukolekta po tayo ng mga donation para po sa mga mahihirap. And we are doing this because we believe na isang bunga ng pananampalataya sa Diyos ay ang generosity. Amen po ba doon? That's why this coming anniversary, meron po tayong missions dito po sa Dasmariñas. We believe that we have to abutin po natin ang mga mahihirap dito po sa Dasmariñas. We are opening up this opportunity for everyone to reach out for the poorest, at ikaw po ang gagamitin. At meron po tayo dito po sa lobby, mga bags, mga eco bags, for just a small amount, ilalagyan lamang po natin ito, mga kapatid.
mapapractice na po natin ang generosity. Yan po ang unang bagay na bunga ng pananampalataya. Pwede mong palakpakan po muna natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. And what else? The next fruit of faith is letter I, initiative. Initiative. Na ang tao daw may pananampalataya, magkakaroon ng initiative sa buhay. Sabi nga po dito in James chapter 2 verse 18, someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Diba? Inulit na naman po niya. Ano po? Talagang meron siyang kinakausap dito. Ano po? Pero here's the lesson here. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. So inaral ko po ito mga kapatid, ano po, kasi sa kanyang sinusulatan, ito daw sila, naniniwala kayo na merong iisang Diyos? Pero sabi niya, alam niyo, ito yan eh. Ang demonyo naniniwala rin na may Diyos. Di po ba? Ang demonyo naniniwala din. So yung paniniwala nyo, walang pinag-iba yan doon sa pananiwala ng mga demonyo. At kapag sila naniwala, nanginginig pa nga po sila. Ano po? So what's my point? What's his point? Sayang kapatid kung nananampalataya ka kung ang alam mo ay mababaw lang sa Panginoon Diyos. Amen po ba doon? You believe that there's one God? Yes, nung niligtas ka ng Panginoon, there's one God. Pero kung hanggang doon lang ang iyong nalalaman, kapatid, alam din yan ng dyablo. Nasusundan po ba natin? At bakit po niya sinabi yun? Sabi mo, bakit itong ginawang example? James has been with Jesus even in childhood. Kasi po si James po siya po ay half-brother ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Nagkaroon pa rin po ng anak si Mary, with Joseph. At nakikita po niya. At nakita niya si Jesu Cristo nagpalayas ng demonyo. Nakita po niya yun, na-witness po niya yun. Opo. Napalitaan rin po niya yung mga ginawa ng Panginoon Diyos na nagpalayas ng demonyo. At nung naniwala po si James, na-experience din po niya. Kaya kaya niyang sabihin that even the demons believe. Through experience. Opo. Kaya maganda po mga kapatid, meron tayong initiative to exercise our faith. Hindi po pwede na tayo naniwala lang sa isang bagay. Ano po, maganda palalimin mo yan. Naalala ko po nang opo'y nagsisimula magpastor o JT pastor po ako dito. Ano po, tuwing may inaalihan ng demonyo, lagi po ako tinatawag. Yun po talaga, baguhan po, ano po. So that I will experience, ano bang nangyayari doon kapag may sinasapian? Nakita ko na po yung mga tao, nagbabagong anyo. Di po ba, nag-iiba ng boses? Di po ba? I have seen those, ano po. Nakita ko po yung paano ba yung, kung totoo ba yan o hindi. Nakita ko po sino yung may sape, sino yung may sayad. Nakita ko po yun mga kapatid. But what's the point? Kinakailangan maranasan mo yun kapatid. Di ba? Kasi pag naranasan mo, lalaliman mo pa ang pananampalataya mo, lalaliman mo ang pag-aaral. Bakit? You have to initiate to exercise your faith. Exercise your faith. Sayang kapatid, you have faith pero hindi mo ginagamit. Sayang kapatid, meron ka nababasa pero kailangan mo na itong gamitin. Ano po yung pananampalatayang ito pero hindi mo naman ginagamit. Mga kapatid, baka ikaw ay nananalangin, meron kang sinishare, ano po, huwag kang manawa. Gusto mo siyang ma-born again? Tuloy-tuloyin mo lang yan mga kapatid. Exercise your faith. Kasi sa dulo nito kapatid, hindi naman ikaw talaga magpapatanggap. Ang Panginoon Diyos, ang Banal na Espiritu, ang magpapatanggap sa Kanya. Pagdating ng panahon, pare-pareho na rin tayong sumisimba dito. Amen po ba doon? Initiate to exercise your faith. And let me move on. Another gift of faith, letter F, stands for finishing strong. Finishing strong. If you have faith, una, you initiate, pero hindi lang hanggang dun yon, you have to finish strong. Ito po ay bunga ng iyong faith. At meron pong sinasabi dito si James, in James chapter 2 verse 20, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Ayun, umuulit na naman siya. Paulit-ulit talagang ibinibida po niya yung kanyang pananampalataya. Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Here's the lesson. Verse 22, do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect. And this is what caught my eyes and my attention.
Kasi sinabi po dito, with his works, by works, faith was made perfect. May nakaka-perfect pala sa buhay na ito. Tama ba? Si Abraham na perfect, pero tinignan ko po ano po ibig sabihin ng word na perfect. It's a Greek word which is teleo, meaning to finish until the end. Na ang pananampalataya, mga kapatid, gamitin mo ito hanggang sa kaduluduluhan ng buhay mo. Sabi nga, perfect. Nananampalataya ka, hindi ka nagbago, perfect. Kasi sa buhay ni Abraham, simula nung siya'y nanampalataya hanggang sa dulo, kapatid. You can see it in Genesis. Nanampalataya sa Panginoon. Kaya pala sabi dito ni James, by works, faith was made perfect. So, tingnan po natin ano pa sinabi dito ni James in James chapter 2 verse 23. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. I have highlighted two sentences here. Abraham believed God and he was called a friend of God. Yung unang sentence, napakaganda na po yun. Nung nagnampalataya si Abraham, di po ba? Yung ikaw dati hindi ka naniniwala, ngayon naniwala ka. Ang ganda na nun. Sa totoo lang mga kapatid. Kailan po siya nanampalataya? Nung si Abraham tinawag ng Panginoon Diyos doon sa kanyang lugar sa Ur, he has a business, he has a family, he has a very good life. Birayin mo ba naman nung tinawag siya ng Panginoon Diyos, pumunta sa isang lugar na hindi naman niya alam, hindi rin niya alam kung ano mangyayari sa kanya, basta siya'y naniwala. Maganda na po itong lesson mga kapatid. Siya'y naniwala and God called it righteousness. Kapatid, kapag meron palang pinagagawa sa iyong Panginoon Diyos, maybe you have questions, pero sa sandaling ikay maniwala, ang tawag sa iyo ng Panginoon Diyos, righteous. Amen po ba doon? Bakit? Kasi ang sinusunod mo yung direksyon ng Panginoon Diyos at ang Diyos hindi pwedeng magkamali sa'yo. Amen po ba doon? Amen. You want to do the righteous thing? Follow the Lord. Abraham believed God. Ngayon, okay na yun eh. When Abraham believed God, he was righteous. Pero yung may sinabi pa dito, and he was called a friend of God. Wow, this is something else. Tawagin kang kaibigan ng Diyos. Sa atin, hanggang kanta, masarap, di po ba? Pero yung nanamnamin mo, maging kaibigan ako ng Diyos, inisip ko lang po mga kapatid, paano ba ako nagkakaroon ng kaibigan? Pwede ba yon? Ngayon lang tayo nagkakilala, magkaibigan na tayo? O pwede ba yung mga isang linggo, magkaibigan na tayo? Pwede ba yon, meron lang tayo isang negosyo, nagkaroon lang tayo ng deal, magkaibigan na tayo? I do believe you agree with me. Magiging magkaibigan tayo pag may pinagsamahan tayong maganda. Tama po ba? Parang walang naniniwala. Baka ang dami yung friend pero hindi naman kilala. Hindi po ba? I will call you my friend. Yun po kasi ang Panginoon Diyos. Kailan po ba nangyari ito mga kapatid? Let me bring you to Genesis chapter 12 verse 2. Sabi ng Panginoon, nung unang tinawag si Abraham ng Panginoon, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Kasabay na rin po nito mga kapatid, sinabi niya, you will be the father of many nations. Ilang taon po dito si Abraham nung tinawag siya ng Panginoon Diyos? Abraham was 75 years old. At 75, God called Abraham. Shout out sa mga 75 years old po dito. Shout out din sa mga tinatawag ng Panginoon Diyos. Hintay ka lang. Di po ba? Pinangakuan siya ng Diyos, pumunta sa isang lugar na hindi naman niya alam kung anong mangyayari, basta sinusunod lang niya ang Diyos and God called it righteousness. Okay na yon. Pero kapatid, kailan dumating yung pangako ng Panginoon Diyos? Nung siya'y nabiyayaan ng anak, Abraham was already 100 years old. So konti pong computation. At 75 years old, Abraham was called. At 100, binigay ng Panginoon Diyos yung pangako niyang anak. Ilang years po yun? Magaling kayo sa science. 25 years. Nananampalataya pa rin si Abraham.
Amen po ba doon? 25 years. 25 years. For 25 years, he was trusting the Lord. Doon lang po ba natapos yun, mga kapatid? Abraham grew up, he became a man, dumating ang panahon, sinabi ng Panginoon, Isaac grew up, he became a man, dumating ang panahon, sabi ng Panginoon kay Abraham, i-offer mo sa akin yung anak mo. Ano po ang kondisyon po ni Isaac? Isaac was already a man, strong enough to carry the wood, strong enough to assist his father na uugod-ugod na kasi more than 100 na yon, di po ba, para umakyat sa bundok, he was strong enough. He was matured enough to decide for himself to object or to obey. Yun po yan, mga kapatid. But nevertheless, ano pong nakita natin sa Genesis? Abraham was willing to offer Isaac. Alam niyo po, meron pong mga pag-aaral, ano po, kung ilang taon po si Isaac, may sinasabi teenager, adult, or kapareho po siya nung edad ni Kristo nung siya po ay inalay, 33 years old. So, lagay na po natin sa maximum, 33 years old. When Abraham offered Isaac, he was 33 years old. What's the point? 25 years plus 33 years, nagtitiwala pa rin si Abraham sa Panginoon Diyos. When I'm going to make this diagram, when Abraham believed God and God called it righteousness, until the time that God called him as a friend, how long did it take? 58 years. 58 years, hindi nagbago ang pananampalataya ni Abraham. Simula nung tinawag siya ng Panginoon, mga bagay na hindi niya malaman kung ano ba, saan ba pupunta ito, naniwala lang siya. Hanggang sa 25 years, bago ipinanganak si Isaac, naniniwala pa rin siya. Hanggang sa lumaki na ang kanyang anak, i-offer ang kanyang anak, walang tanong-tanong, sumusunod siya sa Panginoon. Kumusta ang pananampalataya mo, kapatid? How long have you been believing in God? Yung bang pananampalataya mo noon nung tinanggap mo si Kristo, pareho pa rin ang pananampalataya mo ngayon? Baka yung dating nakikita sa iyo na alam mo yung mga ayaw ni Lord, baka ngayon pwede na sa iyo. Yung mga dating hindi pwede, baka ngayon, how is it? How is it? Baka yung identity mo noon, kumusta ang identity mo ngayon? Baka yung sinumpaan yung mag-asawa noon sa hirap at ginhawa, kumusta ka naman ngayon? Abraham, hindi nagbago ang kanyang tiwala sa Diyos dahil kahit anong mangyari, alam ng Diyos ang plano niya para sa ating lahat. Finish strong. Finish strong. And let me move on. Another demonstration of faith is to be triumphant in life. Dito po makikita natin ang Panginoon ay pantay-pantay, parehas na parehas. Bakit po? No matter what your situation is, no matter what is your history, no matter what you are going through today, ang hinahanap lang ng Panginoon Diyos, magtitiwala ka ba sa akin? Kasi sabi po dito sa James chapter 2 verse 25, likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Sabi dito ni James, ano po, talking about faith. Una, sinabi niya si Abraham, tapos ito, likewise,
Was not Rahab the harlot? Di po ba? Sino po ba si Rahab? She was a prostitute. Pero pagdating sa faith, sabi nga pare-parehas tayo. Yung faith ni Abraham, parehas din dito. Kasi minention siya ni James patungkol sa faith. Ano po ba ang ginawa ni Rahab? Rahab belongs to a community in Jericho, wherein Jericho is a pagan nation. Jericho is believing so many gods. Jericho is a sinful community. Kaya nga po ito pong si Rahab, she was a prostitute. Pero isa lamang po mga kapatid, ang remarkable kay Rahab, nung nabalitaan niya ang bansang Israel ay susugurin na po ang Jericho, isa lang po ang kanyang tinayuan. Naniniwala ako na ang Diyos ng Israel ang siyang makapagliligtas sa akin. Amen po ba yun? It doesn't matter anong kanyang history, it doesn't matter anong kanyang kalalagayan ng mga panahong iyon. Because in that story, in Joshua chapter 2, itinago po niya yung dalawang spies. Yung dalawang spies na Hebreo ay nag-spy po doon sa Jericho. Itinago po niya yun para po sila ay makaalis, makatakbo, ano po. Pero pinangakuan po siya ng dalawang spies. Sabi niya, we will spare you the moment that we attack Jericho. Just throw a scarlet rope in your house. At pag nakita namin yung rope na ito, sa paglusob namin, kung sinong nasa pamamahay mo, i-spare namin. This is how she believed. We didn't know how long it took para po lumusob ang bansang Israel, pero nanampalataya siya dahil naniwala siya ang Diyos ng Israel ay ang makapangyarihang Diyos. Yun lang kapatid, sapat na para iligtas siya ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? So, ano po ang naging ending nito mga kapatid? Sino po si Rahab? Si Rahab lang naman mga kapatid ang siyang ninuno ni David. Na yung kanyang pananampalataya hindi nasayang. Yung kanyang paniniwala sa Diyos na buhay, hindi po ito nawalan ng saysay. Bakit po? Sa kanyang lineage, tumaan si David, at alam po natin si David ang ninuno rin ng ating Panginoong Jesus. Faith. The gift of faith. May gift ang Panginoon Diyos. Generosity, initiative, finishing strong, and triumph. Marahil alam mo na ito. But what God is implying to us right now, you have to activate that faith. Hindi ko alam kung anong dinadanas mo ngayon. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Hindi ko alam kung anong pinagtatagumpayan mo ngayon, anong struggle mo ngayon. Pero kapatid, meron kang pananampalataya. Sa iyong pananampalataya, makikita mo kumikilos ang Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Sige nga, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pakikilala ko po sa inyo si Sister Esperanza Nava. Si Ate SP. Opo. Si Ate SP ay OFW, umuwi last 2016 para po makapiling niya po ang kanyang pamilya. Subalit sa kanyang pong pag-uwi, nagkaroon po siya ng inconvenience sa kanyang hearing. At nung siya po ay nagpa-check up, nagkaroon po ng suspecha ang doktor. Sabi niya, check upin nga natin ang iyong ilong. Sabi niya, tingnan ang problema ko, bakit ilong ang check upin? Sabi niya, basta tingnan lang natin. And naglagay po ng scanner, ng parang camera sa kanyang ilong. At she was diagnosed with nasopharyngeal carcinoma stage 2. Ano po yun mga kapatid? Meron pong growth sa pagitan ng kanyang ilong at ng utak nasa loob. Nasa loob po siya. Kaya pala it's affecting her hearing. Umabot na po na 2 tenga na po ang hindi siya nakakarinig. And mahirap po ang gamutan. Ang gamutan kasi since ito po ay nasa loob, kinakailangan po ng radiation. Radiation will be 35 times in 35 consecutive days.
Pag sinabing radiation, mga kapatid, may masusunog. Susunugin yung cancer cells, yung bukol, susunugin, and of course, may bahagi ng katawan niya ang masusunog. Sinabihan na siya, maaaring masunog pati lalamunan mo, pati dila mo, pati leeg mo. Hindi lang sinabi ng doktor kung ano-ano pa. Pero sabi niya, ito yun. Pero ang totoo nga, nagkwento siya sa akin, yung lalamunan, nasusunog sa loob, nagkakasingaw ng napakarami. Sabi ko nga, isang singaw nga, nahihirapan na ako. Yan, singaw pa sa lalamunan, sa ngalangala. Di po ba? Nagdidikit-dikit na yung kanyang lalamunan. At hindi na siya makapagsalita, hindi na rin siya makakain. Paano lang niya kinakausap ang kanyang mga anak at asawa, sumusulat na lang siya. Very uncomfortable. And I'm going to show you a picture. Isa lamang po ito sa mga picture nung after 2 weeks na siya po ay nasa radiation, ito po pati leeg, nasusunog. After 2 weeks, imagine may another 2 weeks pa, more than 2 weeks. At may time po yun mga kapatid, hindi pa natutuloy yung araw ng radiation kasi nasisira yung machine. So tumagal ng tumagal. And what's the point mga kapatid? Ito po ang dulo nito. Nalampasan po niya yon. Gumaling si Sister SP at now she is cancer-free. At tinanong ko po siya, kaya naging guest po natin siya sa The Hub. Naging guest po natin siya sa The Hub. Tinanong ko siya, paano mo ito nalampasan? Ito pong sabi niya sa akin, sinabihan na ako ng doktor sa aking pagdadaan ng radiation at natakot ako. Tunay nga naman nakakatakot. Pero sa kabila ng lahat, nagtiwala ako sa Panginoon hanggang sa huli. Can I invite everyone to please stand up? Hallelujah. I don't know for who this message is, pero isa lamang ang mensahe ng Panginoon kung nahihirapan ka sa pananampalataya mo. Magpaturo tayo sa Panginoon Diyos. Bukas ang kaharian ng Diyos para sa mga taong mananampalataya. And as the praise and worship sing this song, may the song minister to you.